Hi Aquarius! Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong buwan ng October regarding your finances. Ayan, positive energy po ang binibigay sa inyo ni Dimitri. Actually, gusto niyang kuhanin yung stones. Ayan po, your debt free. Tignan natin kung ano po ang lagay ng iyong finances. Spirit guide, tignan natin. Ano po yung energy? Energy natin. Okay, kanino po manggagaling ito? Kanino? Ito manggagaling Archangel message. We have peace. Mula po ito kay Archangel Chamuel. Peace comes from remembering that only love is real. So, magkakaroon kayo ng peace of mind dito sa mga ginagawa ninyo, sa mga tinatrabaho ninyo. Kasi pwede Aquarius na gusto nyo po talaga yung mga bagay na yon. So, pwedeng ang pagpo-focusan ninyo, ang bibigyan nyo talaga ng time, effort ngayong month na to is yung mga bagay na alam ninyo, na mahal ninyo, na nasa puso nyo talaga, desires ninyo. So, tignan po natin your current financial status. Tignan po natin yung energy. We have suffering, we have growth. So, yung iba sa inyo, kaya hindi kayo nag-grow. Okay, kaya hindi nag-grow yung finances ninyo kasi po pwede na merong comparison. Nako-compare ninyo yung life ninyo before sa life ninyo ngayon. And also, yung iba din po sa inyo is affected pa rin kayo ng mga ginawa ninyo ng mga decisions sa past. So, parang alam mo yun, nangyayari or nandito pa rin yung epekto. Ayan po. So, tingnan natin. Okay, we have seeds. So, parang kung ano talaga yung tinatanim nyo ngayon, ano yung mga ginagawa ninyo, yan din yung aanihin nyo talaga. So, make sure lang po talaga na gusto nyo yung ginagawa ninyo. Okay, para wala po kayong pagsisihan dito regarding your finances. Sabihin natin kung saan mo ba ginagastos yung money mo. Gusto mo ba yung pinagkakagastosan mo? Kung hindi, wag mo na po. Wag na dyan yung wag mo na yan pagtuunan ng pansin. Diba? Wag mo na dyang dalhin yung pera mo. Tignan po natin ano ba yung blockages. We have, ayun. Nagre-regret kasi iba sa inyo, 'di ba? Sabi ko nga kung ayaw nyo mag-regret. Okay, so ito isa din to sa blockages ninyo. Marami kayong regret. Toxicity. Ayan po, may mga bad habits kayo dito regarding your finances. So, parang may pagka-impulse po kasi, impulsive pala yung iba sa inyo. So, we have action. So, parang pag may nagustuhan talaga kayo, Aquarius, binibili nyo talaga. Pero alam nyo naman na may pera kayo. Kaya lang kasi, yun, parang minsan hindi nyo nakokontrol talaga. So, yun, tignan natin. Ano naman po yung strength mo regarding finances? We have memories. So, strength din siya, but at the same time kasi pwedeng yun din yung nagpapahirap sa inyo. Pero pwedeng iyan din po yung makakatulong sa inyo or makakapagbigay sa inyo ng success. Baka meron kayo dito mga recipes na natatabi na pwedeng pagkakitaan, yung tipong ganyan. Okay, pwede rin naman po na ito, may mga tao din talaga dito na parang natulungan before Aquarius na ibabalik nila yung tulong sa'yo ngayon, kahit di mo hinihingi. So, we have contracts, ayun po, strength mo to. Alam mo, Aquarius, marami sa inyo kung ano talaga yung give ninyo sa ibang tao, yung binigay ninyo sa ibang tao, yun din talaga yung bumabalik sa inyo. Kaya always do good, choose to be happy, Aquarius. Ayan, we have reflections, projection. So, kung ano po talaga yung iniisip ninyo, ano yung pinapakita ninyo, yun yung na-attract ninyo. Kaya po, pagbutihin nyo na talaga yung mga sinasabi ninyo, yung mga parang nakikita sa inyo ng mga tao, yung chinichismis sa inyo ng mga tao, i-transmute nyo yan sa positive energy. Diba kung sinasabi nila, si Aquarius, marami na yung pera. Si Aquarius, ganito, ganyan. O di, paniwalaan mo na yung sinasabi nila is totoo. So, tignan po natin ano pa yung mensahe for you. Okay? Ano naman po yung mga positibong bagay na pwedeng mangyari or paparating sa'yo ngayong buwan na ito. Spirit guide, ano po yung mga positive things na paparating po kay Aquarius. Mga positive things po na paparating. Okay, let's see. Pagdating sa iyong money, we have Queen of Swords. So, mas makapag-isip po kayo ng maayos. Parang mas may time din kayo dito para mag-overthink, no? Mas may time kayo dito para mag-isip. We have Six of Wands. May pag-travel din po kayo dito. So, pwedeng meron dito ikakasal. Ayan po. So, pwedeng, di ba, magjo-join account na kayo. Magjo-join na yung inyong finances nitong person mo. We have Ace of Wands. More on pag-travel din talaga yung pinapakita dito. So, pwede po na it's either kung meron kayong inaasikaso na pag-travel, pag-trabaho abroad, ayan po, makakamit nyo na siya or makakapunta na kayo, makapag-travel na kayo ngayong month na ito. For some of you naman, kung vacation ito, okay din po. So, tingnan natin. So, yung iba dito
ito, pwedeng mag-vacation kayo kasi may mga aayusin kayo, mga papers. Mahalaga to, pwedeng sa mga properties po ninyo kasi we have contracts, career commitment here. Tapos, meron tayo ditong 2 of Wands. Ayan, sa mga negative things naman na pwedeng mangyari sa'yo. So, 4 of Cups. Meron dito, may mga decisions ka na pwedeng hindi ka talaga magiging masaya, Aquarius. Kaya, pag-isipan mo talagang mabuti yan. Parang wala kang satisfaction. I know, lagi kang bumabalik sa past. Merong ganung energy. So, siguro, accept nyo na talaga kung anong ba yung nangyari in the past. Para makapag-focus po kayo dito sa future ninyo. Tingnan natin. So, meron dito may, parang, huwag nyong, hayaan na matapos yung month na to na hindi kayo satisfied. Ano ba yung mga dapat nyo talagang gawin at gusto ninyong gawin? Yun po yung gawin ninyo as much as possible. Any source of income po na pwedeng makatulong. 5 of Wands. So, meron dito, may agawan talaga ng, hindi ko alam kung mana ba yan. O basta, regarding property. So, ang gawin nyo po, ibenta nyo na lang, Aquarius, kikita pa kayo. I mean, para wala nang gulo, wala nang agawan na mangyayari. Hati-hati na lang talaga. Meron tayo ditong 6 of Pentacles. Ayun nga. Okay. So, yun. Yun talaga yung sinasabi dito. More on pagbebenta. Yun yung sinasabi. So, kung meron kayong business na gustong simulan, simulan nyo na po. The Fool. So, yan. Meron tayo ditong The Emperor. So, actions talaga. More on yun yung nakikita ko. Kung meron kayong mga properties, ibenta na lang po. Or kung ano ba yung pwedeng ibenta, ibenta na lang talaga siya. Tas yun yung paghati-hatian para wala nang kagalitan. Tignan po natin. So, blessed po kayo dito pagdating sa finances talaga. Yun lang, more on sa past kasi nakatutok. So, try nyo po talaga na mabuhay sa present time. Or mag-focus na lang. Yan, mag-focus sa present time. Tignan po natin kung sino ba yung mga tao na naninira sa'yo, mga nag-hex sa'yo. 7 of Swords. 8 of Wands. Okay, merong mga tao dito na atat na it's either pumirma ka, it's either basta parang ang bilis, parang minamanipulate ka. Gusto nila mapa-oo ka kaagad. So, pag-isipan mo din kung ibebenta mo ba yung property mo. We have 7 of Cups. Ayan, mga tao na parang ginugulo yung isipan mo. So, ayan, may mga ma-encounter ka na mga ganyang tao ngayong month na to. Yung mga tao na parang ang bilis magsalita, wala kang maintindihan sa sinasabi nila. Parang ginugulo nga yung isipan mo. Yan po, yan yung mga tao na yan na parang ang daming pinapamili sa'yo, na naguguluhan ka na. Yan. So, tignan po natin sino naman, or could be ito, air signs, kapwa mo air signs. Meron tayo ditong fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, 7 of Cups, Cancer, Pisces, and Scorpio. Tignan po natin sino naman itong mga tao na pwedeng makatulong sa'yo. We have 8 of Cups, dun po sa bago mong pupuntahan. Kung yung iba sa inyo, magta-travel kayo or magtatrabaho kayo sa ibang bansa, sa ibang lugar. Yan po, yung mga mamimit nyo dyan. 7 of Pentacles, more on sa trabaho to. Okay, Queen of Wands could be a fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan po, parang lagi kang pinupush nung tao na to. Parang proud siya sa'yo. Yan, kung sino man po ito na sa trabaho to. Yung parang maaasahan mo talaga. So, nakikita ko dito yung iba sa inyo kung lilipat kayo ng work or dyan sa current work ninyo, medyo maliit lang yung percentage na maging toxic siya. Yung parang kaya mo talagang i-handle yung toxicity pagdating dyan sa trabaho or sa workplace. Tingnan po natin kung matatapos mo na ba yung mga problems mo in terms of money ngayong month na ito. 3 of Cups, may celebration tayo dito. So, pwede po talaga na yan po ay matapos nyo na. May celebrate kayo dito. Parang makakahinga na kayo ng maayos, makatulog na kayo ng maayos. May peace of mind po kayo. Meron tayo ditong death card. So, may new beginnings na. May new cycle na po na paparating para sa inyo. And we have King of Wands. So, may action at may tutulong din naman po talaga sa inyo. So, we have Queen of Cups. Ayan. So, parang yun na lang talaga. Meron na lang, yung iba sa inyo parang may hinihintay na lang talaga kayo na parang isang decision or may hinihintay na lang kayo. Mara, isang part na lang yung kulang and then matatapos na talaga siya. So, yes po, i-claim nyo na yan na matatapos yung mga problems niyo in terms of money. So, ito naman po yung iyong wishing candle. Mag-wish na po kayo. This is green candle para po ito sa money, finances, wealth, good luck ngayong buwan.
By the way, kung di nyo pa po pala nagagawa yung sa cinnamon powder, mag-blow po kayo ngayong October 1 sa doors, sa main door po ninyo. Yung process nandun po sa September natin na monthly reading. Yan, pero sa mga nakagawa na po, ayan, alam nyo na po yan, alam nyo na yung process. So, ayan, gawin nyo po ulit. Kung wala po kayong tiwala or hindi kayo naniniwala dun, huwag nyo na lang pong gawin. Kasi once na kunwari may doubt kayo, tapos ginawa nyo pa rin, kayo mismo yung nagbablock dun sa energy. Ayan, ang daldal ko na. Sige na po, mag-wish na po kayo. Stop nyo na lang po ito. Kung mahaba yung wishes ninyo. Ayan, i-blow na po natin ang candle mo. Maraming salamat. Siksik, liglig at umaapaw ang blessings na iyong marireceive ngayong month.